Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Isa na namang araw ng Sabado at tayo po ay tumatalakay sa programang Kwentong Kalusugan kung saan ang sentro po ay ang health and wellness ng buong pamilya. Kaya kung kayo po ay nanay, tatay at syempre kung kayo ay isang health advocate, tamang-tama po ang inyong pinapakinggang himpilan 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at makakasama po natin ngayong araw na ito si Miss Mirna Arcega kung saan siya po ay merong isang mahigit dekada na po ng advocacy on health and wellness. Kaya po narito po siya para ibahagi naman po ang ilang mga makakatulong din sa atin paano manatiling malusog ang ating pangangatawan. Magandang araw, Miss Mirna. Magandang araw, Miss Jo, at sa ating mga listeners, patuloy na tumatangkilik sa atin. Kumusta po kayo? Mabuti naman at stay healthy pa rin. Okay, very good. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay very relevant dahil marami po sa ngayon mga kaagapay ang nagkakaroon ng kidney disease o kabilaan na nga rin yung nakikita ko, Miss Mirna, na dialysis center, no? Although maganda ito, nakakatulong sa mas maraming pasyente, pero it only goes to show na tumataas din yung incident na maraming mga pasyente ang nagkakaroon ng problema sa kidney. At Miss Mirna, matanong ko lang, no, ano nga ba yung mga common habits na posibleng nakakasira ng kidney ng isang tao? Number one, yung mahilig uminom ng gamot. Konting sakit lang ng ulo, inom na agad ng mga pain reliever, At okay, yung mga gustong mag-lose weight, ayan, hindi nila na-realize yung mga reducing pills na yan ay nakakasira sa ating kidney. At yung mga inom ng mga laxatives, pag nagtitibig ka, umiinom ka ng mga pampapupu, At yung mga antibiotics, yung iba nagsa-self-medicate, yung mga umiinom ng mga illegal drugs, especially mga gout pills, Yan yung mga allopurinol, nakakasira yan ng kidney. So as much as possible, iwasan natin ang pag-inom ng mga gamot or mag-self-medicate, Yan ay makakasira ng ating kidney. So instead na uminom ng mga gamot, subukan lang muna natin ng mga natural na pamamaraan. Kaya nandito tayo, magtuturo tayo kung ano ang iba't ibang pamamaraan na panggagamot para kung ano man ang mga sakit natin ay ating matulungan. Hindi inom na inom agad ng gamot. Pangalawang dahilan kung bakit nasisira ang kidney ay yung mahilig kumain ng mga processed meat, tulad ng mga ham, bacon, hotdog, spam, tocino. Ito ay may preservative na tinatawag na sodium nitrate. Yung chemical na yon ay nakakasira ng ating kidney, naiimbak dahil yun ay hindi na-digest, naimbak sa colon, nahihirapan ng kidney mag-filter at nagiging basura sa ating colon. Kaya ang kidney ay nag-work 24/7 kaya nagbe-breakdown ito, hindi na nagkakaroon ng kapahingahan. Pangatlong dahilan kung bakit na mga common habits na nakakasira ng ating kidney ay yung pagpipigil natin ng ihi. Mahilig kang yung ayaw mo pagka ikaw yung naiihi, ikaw ay nagpipigil, So pag ikaw nagkukos kasi ito ng pressure sa ating bladder. Pag naipon yung ihi na yon, pinagbabahayan ng bakterya at nakakadamage din ng kidney. Pang-apat na dahilan kung bakit yung mga habits na ito na nakakasira ng ating kidney ay ang hindi pag-inom ng sapat ng tubig. At alam mo ba, meron tayong kakilala na hindi talaga umiinom ng tubig, soft drinks ng soft drinks,
At kung ikaw ito, kasi kailangan natin ng 8 to 10 glasses of water daily dahil ito ay nagfa-flush ng ating toxin sa katawan. So, kung ikaw hindi umiinom ng tubig, nagkakaroon ng toxin overload. Kaya ikasisira ng iyong kidney. At yung mahihilig kumain ng maalat, chichirya, at mga junk foods, ito, dahil sobrang maalat o mahilig sa patis, yung mga asin, ito ay nagkakaroon ng water retention at electrolyte imbalance, tumataas ng blood pressure, nasisira din ang kidney. Dahil yung kidney ay nag-work double time para mailabas ang excess salt. Last but not the least, yung umiinom ng alak, kape at sigarilyo. Ano bang meron dito? Ito yung nagkokos ng stress sa ating kidney. Dahil tulad ng alak, ito ay nagpapataas ng uric acid, no? Nagdudulot ito ng stress sa ating kidney. Ang kape naman ay may caffeine, dahilan para mag-cause ng high calcium at mag-cause ng kidney stones at hyperacidity, nagiging dahilan kung bakit nasisira ang kidney. At yung nagsisigarilyo, ito ay may nicotine na nagpapasikip ng blood vessels, kaya bumababa ang blood flow sa kidney, kaya ito ay nababurden ang kidney, nagkakaroon ng stress na maaaring ikasira ng kidney. Kaya ito ang mga common habits na hindi natin alam na pwedeng ikasira ng ating kidney. Ang kidney ay ang kidney failure o pag nasira ang iyong kidney ay isang nakakatakot na balita ito kung sabihin ng doktor na nasira ang iyong kidney o may kidney failure ka, dahil can you imagine, para kang may death sentence or para kang living dead dahil ang kidney mo ay wala nang mag-filter ng mga toxin sa iyong katawan. So lahat ng basura ay maiipon na siya magiging dahilan na ikamamatay mo. Okay. Na-mention niyo po kanina, Miss Mirna, no, yung maging yung pag-inom ng diet pills. Bakit po yun nagiging cause ng problem sa kidney po? Any chemical na foreign sa ating katawan ay nahihirapan ang kidney mag-filter. Meron dyan umiinom ng any pills kasi may synthetic chemicals ito eh. So anything na may synthetic chemicals ay siyang makakadamage ng ating kidney. Kaya instead na wag na tayong uminom ng mga reducing pills, especially ako mismo, ang sister-in-law ko ay isa sa mga biktima ng common habit na ito. Umiinom siya ng pampapayat tulad ng Senecal. Yung gamot na yon ay makakapagpapupo sa'yo, pero not knowing later on, sinira na yung kanyang kidney. Kaya as much as possible, gumamit tayo ng natural na pamamaraan, mga herbal meds, iwasan natin ang gamot. Siyempre, pag ikaw ay mataas ang blood pressure, mataas ang diabetes, blood sugar, mataas ang blood sugar mo, ikaw ay iinom ng mataas ang cholesterol mo, inom ka ng pills for life. Yun ay any synthetic foreign chemical ay makakadamage ng ating kidneys. Okay. Ganun din pala, no, kapag umiinom ka ng mga gamot for uric acid. So, yes, dito sa amin center, pagka meron kaming pasyente na may kidney failure at tinanong mo ang history nila, lagi nilang sinasabi kung bakit nasira ang kanilang kidney ay pag-inom ng gamot na allopurinol para sa gout, no? So, isa sa talagang, o kaya mahilig uminom ng mga pain reliever na yung mga common habit nila na hindi nila sukat akalain makakasira sa ating kidney. Hindi katulad ng heart, pag may problem ka sa heart, pwede kang uminom ng gamot for the heart, di ba? Ang kidney, wala eh. Wala. Kaya talagang dapat ingatan eh. Ingatan. Pagka ikaw ay nasira na ang kidney mo, parang yun na nga, death
may death sentence ka. Kasi imagine mo, ang kidney ay nag-filter ng minuminuto ng 50 gallons ng dugo. Araw-araw yan. Mga 2 quarts ng ihi ang ilalabas. So pag nasira ito, ay wala nang mag-filter, puro toxins na ang nasa katawan mo. Hindi na niya ma-filter ang mga toxins. At kaya pag nahirapan, pag nag-work double time ang kidney, nagbe-breakdown ito. Mhm. Paano naman po malalaman ng isang pasyente kung ang kanyang kidney ay candidate na sa pagkakaroon ng any illness? Halimbawa, ikaw ay nakakaramdam, pag nakikita mo yung ihi mo ay medyo bumubula-bula or nahihirapan kang umihi, madalas kang umihi, o hindi ka naihi, kaunti lang, scanty ang urine mo, dark ang maputla o dark ang color ng iyong kidney. So makikita mo sa kulay, makikita mo o namamanas ka o kaya ay meron pagbabago sa iyong pag-ihi, hirap ka, sumasakit ano, at wala kang ganang kumain. Masakit ang iyong tagiliran ano, akala mo yung balakang mo o ang Mhm. tinatawag dito ay flank pain, no? Palagi kang nasisinok. Yan, yung mga nasisinok, no? Pamamanas ng talukap ng mata. Mhm. Talukap ng mata. Yan. Yan. Hirap kang matulog, nangangati ka, ikaw ay namumuli ka dahil sa build up ng mga toxins. Yan ang mga common na mga dahilan. Wala ka nang ganang kumain, naduduwal ka, every time na ikaw kumakain, nasusuka. Dahil sa dito ay ito ay malalaman mo na meron kang problema sa pag-ihi, lagi kang meron kang UTI na tinatawag o meron kang may problema ka sa pag-ihi talaga, no? So, pag Mhm. ikaw ito, pag nag-check ka ng laboratory, pa-check ka ng lab mo, creatinine, no? Creatinine at saka BUN mo, matataas ang numero ng BUN creatinine. Ito ay siguradong ang kidney mo ay nasisira na. Kailangan ikaw ay magpatingin na sa doktor at mag-change ka na ng lifestyle para hindi matuluyang masira ang iyong kidney. Okay. At ano naman po yung ginagawa ng Tree of Life? Yung po bang Miss Mirna, meron kayong mga patient na for dialysis na tapos may success stories po? Meron, marami. In fact, yung sarili kong mother na siya ay for dialysis na noon, ay dahil mataas ang kayang creatinine, nag-change siya ng lifestyle dahil inalagaan ko siya. Hindi na siya nag-dialysis pero matanda na siya noon, siya ay namatay nang hindi na nag-dialysis kasi talagang ang dialysis akala natin ay kasagutan para sa kidney failure. Yung pala, gagawin mo to for life. Very costly ito. So I thank God yung sarili kong mother ay nag uh, hindi na siya nag dialysis. So ang ginawa namin sa kanya ay siya ay nag-change ng lifestyle totally. Yung mga dati niyang habit na yung mga na-mention ko ay hindi na niya ginawa at siya ay sumunod. At of course, siya ay aming hydrocolonics. Ito ay isang machine na nililinis ng iyong colon para Mm. lahat ng mga toxins and acids sa iyong katawan ay matanggal. So, ang mother ko nag-undergo ng hydrocolonics, ano, or yung isang machine na naglilinis ng ating colon para matanggal lahat ang mga ma-filter niya. So, nagkaroon ng na-unburden ng kidney kaya kapag toxins ay tinanggal sa ating colon, sa mamagitan ng parang labati ba siya, no? Na-unburden ng kidney dahil yung toxins ay natanggal. So with this, pag na-unburden ang kidney, nakaka-recharge ito at ito ay nagkakaroon ng time to heal, to regenerate. So ang mother Mm. ko mismo ay isang ehemplo or example na kaya kang pagalingin sa iyong kidney failure. Early stage, huwag yung matagal ka nang may kidney failure, saka mag ikaw ay magsisik ng assistance, ano.
dapat pagka yung na-detect na alam mo ikaw may kidney failure, punta ka na agad sa aming clinic hanggat maaga ay iwasan ang ang kidney dialysis upang sa ganun ma-address natin agad ang mga problema. Siyempre, pag-change ng lifestyle, ang ginawa namin sa mother ko ay hindi na siya Na rin kumakain ng kakain mga ng meat. may asin. Oo, hindi na makakain ng mga maalat, hindi na Mm. nakakain ng mga na-mention ko, so mga meat, no? Kasi ano ang dahilan kung bakit ang meat ay nakakasira ng kidney dahil tumataas ang protein, no? Yung kanyang end product. So kapag change mo yan ng plant-based diet, ito ay nagpo-produce ng minimal protein deposits kung kaya't kakaunting waste lamang ang kailangan i-filter ng kidney at ito ay nagpapababa ng creatinine level. Yan ang aming natural na pamamaraan ginagawa dito sa aming sa Tree of Life Wellness Center. Kaya nililinis namin ang kidney sa pamamagitan ng pagpapainom ng mga juicing, juice cleanse na tinatawag. Pinagsasama namin ng beet juice, celery, cilantro, parsley, o kaya aloe vera juice and cranberry juice dahil ito ay may anti-inflammatory, antiseptic effect. So, nililinis niya ang kidney at nagkakaroon ng kalinisan at na-recharge at nag-regenerate. So, itong aming ginagawa dito, of course, nakakapag-repair ang kidney ng natural na pamamaraan at meron tayong binibigay na baking soda, no? Isang teaspoon of baking soda plus 1 teaspoon of honey at 1/4 cup of water para ma-alkalinize niya ang iyong katawan, na-unburden niya ang kidney. At of course, binibigyan din namin dito ng mga anti-inflammatory na mga spices katulad ng bawang, sibuyas, turmeric. Anti-inflammatory na, may antibacterial effect, no? So binibigyan din namin ng aside from mechanical na tinatawag na hydrocolonics, meron tayong coffee enema o labatiba na alternate with the hydrocolonics natin. Ito ay mechanical way para linisin ang ating kidney. At of course, meron tayong dietary ways tulad ng gulay. Raw foods, ang ating plant-based diet, ang ating ipinapakain para ma-flush ang toxins, walang dumi na maiipon, walang waste product na maiipon, puro palabas. Kaya napapahinga ang kidney at nakakaroon ng recharging. At of course, anong ginagamit namin sa plant-based diet? Ito ay tinatawag na CUPS, kalabasa, upo, patola, at sayote. Aming bine-blend dyan at ipinapainom sa pasyente. Yung first day, every hour, and then yung second day, mga 4 to 6 times a day. Ayun. Yan, pagka yan ay pinainom sa pasyente, walang masyadong waste ang naiipon, kaya na-unburden ng ating kidney. At meron din kaming pinapakain na salad na ang tawag ay KKMSS. Ito ay kangkong, kamote tops, malunggay, dahon ng sili, dahon ng saluyot. Ito ay superfood para Ulitin nga sa po ating... natin, Miss Mirna, KKMSS. Oo, KKMSS, kangkong, kamote Kamote oo. Malunggay, sayote, at saluyot. dahon ng sili, dahon ng saluyot, dahon ng sili, dahon ng saluyot. Ayan. Yan po Dahil ba, Miss Mirna, ay ilalaga o i-blend po o anong gagawin? Dalawang pamamaraan ang gagawin sa KKMSS. Ito ay pwede mong gawing salad. Gawing salad na at syempre meron kaming formula dito na pwede kayong tumawag para itanong din. At meron tayong tinatawag na ibe-blender natin. Syempre yung puro dahon lang ang iyong ibe-blend, hindi siya masarap. So hahaluan namin ng banana at mango upang sa ganun sumarap siya at mainom ng pasyente. Oo. Pero pag yung yung sa salad, gagawin siyang salad, raw ba ito o nilaga yung mga dahon? Yes, raw siya, hindi siya nilalaga. Dahil gusto natin makuha ang enzyme sa raw foods, yung makukuha natin mga vitamins and minerals, no? Ito ay tinatawag na super
superfood kasi pagka niluto mo ang mga gulay, napapatay mo rin yung ibang mga nutrients nito na meron, vitamins A to Z, no? So, at high temperature, nasisira. So, kapag sira ang kidney, kailangan natin ma-regenerate, no, ang mga cells natin, mabuhay natin. Kaya dito ay aming pinapakain ng raw foods para within 10 days, ma-recharge ang kanilang kidney. Okay. Miss Mirna, curious lang po ako kasi normally, 'di ba, yung sinabi niyo po na kamote, kangkong at yung malunggay, um, ano yun, saluyot at saka dahon ng sili, masarap yan pag nilaga. Tapos nilagyan ng bagoong, 'di ba? Parang Oo. gano'n siya, kamatis. Pero siguro kung pwede niyo bang sabihin sa amin ano yung pwedeng maging concoction nito? Like, lalagyan ba ito ng kamatis? Ah, liliitan ba ito ng, hihiwain ba ito ng maliliit? Lalagyan ng suka, sibuyas, para Oh, makain gaya nung sa smoothie na sinasabi po ninyo. okay. Sa salad, gagawa tayo ng tinatawag na lalagyan mo ng apple cider vinegar, lalagyan mo nga siya nga tama ka, lalagyan mo siya na para mapasarap ang salad mo, lalagyan mo siya ng kamatis, sibuyas, at ang iyong of course, wag tayong gagamit ng mga dressing na nabibili kasi may chemical dito. Always remember, iniiwasan natin ang mga chemicals na mga processed na chemicals na makakasira sa ating kidney. This is all natural. So ano ang dressing na gagamitin mo? Doon tayo sa natural. So lalagyan mo siya ng apple cider vinegar, lalagyan mo siya ng honey, all natural. So syempre walang asin, walang bagoong. Iiwasan natin yun. Masarap na yaan. So may kamatis, may sibuyas, may bawang, at yung tulad ng paggawa mo ng mga salad na concoction na all natural, ay magpapasarap na sa kanya. At ang pinaka bottom line natin dito ay yung kanyang dressing, no? So it's a natural na paggawa, apple cider vinegar para may pampaasim at lagyan mo ng honey, masarap na yon. Okay, so kailangan din maging creative, no? Paano kainin yung mga gulay, mga greens na in a healthy manner. So, kasi kapag nga naman nilaga, nawawala yung enzyme, sinasabi po ninyo, na dahil yung enzyme ay nakukuha lang siya sa raw food, no? Yung hindi mo padadaanin sa init. At medyo challenging siya, Miss Mirna, no? Kasi hindi naman ito normal na kinakain ng pangkaraniwang tao o wala siya sa regular diet natin. Pero dahil nga merong health concern, ay kailangan gawin ito. Normally po ba, halimbawa sa isang pasyente na merong kidney failure, within a month's time po ba ng pagkain ng minention po ninyo ay meron po itong recovery o mataas po yung chances of recovery? Malaki ang chance ng recovery pagka sa early stage ng kidney failure. Ang challenge lang dito, kapag ang isang pasyente ay may kidney failure, siyempre marami siyang mga lifestyle na dapat baguhin, yun ang challenging doon. Subalit kapag siya ay diligent na gusto talagang magbago dahil ayaw niyang mag-dialysis, nagkakaroon ng high chance, 90% na ma-recover ang kidney. Tulad ng aking mother nga, as I mentioned, naging lifestyle na niya kung hindi na iniwasan na niya ang meat, at siya ay kumakain na ng mga na-mention ko, mga gulay, talagang naka-recover ang mother ko at ang ikinamatay niya ay hindi kidney failure, no, hindi kidney, kundi ibang pamamaraan ng siya ay na sepsis dahil nga may ibang dahilan kung bakit siya ay namatay, pero humaba pa ang buhay niya ng 6 more years na hindi siya Wow, praise nag-dialysis. God. Oo, Mm-mm. oo. Opo. So, yung mga pasyente namin dito, within 10 days nakaka-recover. Pag chinek mo ang kanilang creatinine level, bumababa yun. At Mm. yung ibang mga pasyente naman namin, syempre, kung within 10 days hindi sila naka-recover, pero pag uwi sa bahay, pinagpatuloy nila ang ganitong pamamaraan ng pagkain, tatawag sila after 1 year.
after 1 year, matagal ang gamutan kasi depende sa degree ng kidney failure, ano. Yan, after 1 year, tatawag back to work na sila at sila ay naging normal. Praise God. Kaya nakakatuwa. Pero hindi lahat ng pasyente ay kinakaya ang lifestyle change, no? Sa na-mention ko na mga nakakasira ng kidneys ay hindi nila kayang gawin. So, syempre, kung ito ang natural na pamaraan ng panggagamot ay kung hindi mo kayang gawin, syempre, hindi ka gagaling. Okay. Meron po ba kayong promo for this month para po sa mga interested na mag-avail ng services po ninyo? Oo, tawag lang kayo at for one time na treatment ng ating hydrocolonus para masubukan nyo ito, meron tayong 50% off. At of course, kapag kayo ay tumawag sa amin, may libre tayong konsultasyon, no? Virtual, kung ano man ang problema nyo, tawag lang kayo at pag pumunta kayo rito, pwede kayo mag-avail ng free diagnostic test. Kaya yan ay aming ibinibigay sa mga pasyente na nakikinig sa atin sa DCAS upang sa ganun kami ay makaservisyo sa inyo. Okay. Ano po ang contact details po? Ang contact details natin, pwede kayong tumawag sa amin sa 8776-3742, no? At ang ating yan ang ating landline at ang ating cellphone number 0917-866-1098. Okay. Saan po located ang Tree of Life, Miss Myrna? Ang Tree of Life ay located sa 103 Washington Street, Merville Park, Parañaque City. At para po sa mga naiengganyo na po na pumunta at bumisita sa Tree of Life to have change of diet or magkaroon ng healthy lifestyle, ano po ang challenge niyo po sa kanila? Pwede kayong mag-join sa amin sa 3 days namin na tinatawag na Detox Getaway para magkaroon kayo ng tuturuan namin kayo paano mag-change ng lifestyle. So within 3 days, marami na kayong matututunan at ito ay gaganapin ngayong October 20 to 22. So tawag lang kayo at mag-join kayo sa amin na para matutunan nyo paano mag-change ng lifestyle. Okay. Yan po, maraming salamat sa iyo, Miss Myrna. Salamat sa lagi po ninyong assistance para sa programang Kwentong Kalusugan at mga kaagapay. Nawa po ay nagkaroon kayo ng panibagong learning patungkol sa paano pag-iingatan ng ating pangangatawan, especially ang ating mga kidney. Okay, at hanggang sa susunod po na episode na Kwentong Kalusugan, kung meron po kayong questions, please do not hesitate to ask and we will be featuring your questions ito po sa program na ito. Ako po si Jo Cabrera Alabastro kasama si Myrna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan.